Isa sa mga pinakarespetadong veteranong aktor sa industriya ng showbiz, si Christopher De Leon, ay minsan na muntik nang mawalan ng buhay sa isang aksidenteng nangyari sa set ng GMA teleseryeng Kambal Karibal. Habang kinukunan ang isang eksena ng barilan, aksidenteng pumilabon ang metal adapter mula sa baril ng kanyang co-actor at tumama sa kanyang hita. Ayon sa mga saksi, agad siyang dumugo at kinailangang dalhin sa ospital para sa agarang lunas. Sa panayam matapos ang insidente, sinabi ni Christopher, "Buti na lang hindi tumama sa ugat o buto. Kung doon tinamaan, baka patay na ako." Lubos ang kanyang pasasalamat dahil sa mabilis na aksyon ng mga staff at medical team na tumulong sa kanya. Dahil dito, pinagtibay pa ng mga network at production team ang kanilang mga safety protocols sa mga eksenang gumagamit ng baril at stunts para maiwasan ang katulad na aksidente. Marami sa mga kasamahan niya sa industriya ang nagpahayag ng pagkabigla at pag-alala. Nagtrending noon sa social media ang pangalan ni Christopher dahil sa dami ng fans na nagpadala ng dasal at mensahe ng pagaling. Sabi ng isang netizen, "Hindi namin kayang mawalang isang alamat ng showbiz. Magpagaling ka, Idol Boyet." Ang iba naman ay nagpasalamat dahil naging ligtas siya at nanawagang mas paigtingin pa ang kaligtasan sa mga shooting. Matapos ang aksidente, naging paalala sa industriya ng showbiz ang nangyari kay Christopher De Leon tungkol sa importansya ng safety protocols sa mga taping at shooting. Maraming kapwa-artista, kabilang sina Terzo Cruz III, Vilma Santos at Lorna Tolentino ang nagpahayag ng suporta at pagmamahal sa kanya. Para sa mga tagahanga, si Christopher ay hindi lang isang aktor, kundi isang simbolo ng dedikasyon, profesionalismo at tibay sa gitna ng panganib. Kaya sa kabila ng muntik na trahedya, mas lalo siyang hinangaan ng publiko bilang isang haligi ng pelikulang Pilipino na patuloy na nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon. Si Christopher Boyet De Leon ay ipinanganak noong October 31, 1956 at isa sa pinakamahuhusay na aktor sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Nagsimula ang kanyang karera noong dekada 70 at nakilala sa mga pelikulang tulad ng Tinimbang Ka Ngunit Kulang, Kapit sa Patalim, Ipaglaban Mo the Movie at Broken Marriage. Nakakuha na siya ng maraming parangal mula sa FAMAS, Gawad Urian at Metro Manila Film Festival. Kilala rin siya sa kanyang husay sa drama at pagiging versatile, kaya tinagurian siyang Drama King ng Philippine Cinema. Bukod sa pagiging artista, naging public servant din siya, nanilbihan bilang board member ng Batangas at tumulong sa mga proyekto para sa kabataan at mga kababayan sa probinsya.